Enigma nagpahiwatig na malakas ang paparating na 2025 dahil 15 years na flip top at Akata mas nalakasan sa finals ng Isabuhay kaysa sa finals ng MOT vs ST. So tara. Nag-post na nga si Enigma sa kanyang FB page ng 2025. Tara. Sa post na yon ni Enigma, ramdam kong malakas ang paparating ng mga kaganapan sa flip top dahil 15 years na ito ng nasabing liga. Kaya asahan natin na mas wild ito. Kahit nga kay Enigma, baka magkaroon ng ibang flavor ang tournament. Nabanggit niya din dito ang nangyaring Flip Top Festival noong 10 years ng Flip Top noong 2020. Pero aminado siyang hindi biro ang gastos sa nangyaring festival na yun. At baka mas tuunan niya ng pansin na mas mahalagang bagay sa 15 years ng Flip Top. Yun, sana balang araw, ewan ko, baka masubukan natin na sa isang ahon minsan kung nagkakaroon naman tayo ng subtitle battles, baka sa future magkaroon rin tayo ng kahit isa-isang English battle ulit. Tapos magkaroon din ng matagal ko ng pangarap to no. Kakaiba rin kung sumubok na Bisaya battle sa ahon, 'di ba? Tapos parang sa Maynila, tapos puro tayo Tagalog, tapos walang nakakaintindi bukod sa mga mga Bisayang na nakabase na dito. Pero yung mahatid lang yung ganung pakiramdam, yung kung ano rin yung pakiramdam namin habang andun kami live sa mga Bisaya battles. Yung pakiramdam na gets mo naman yung ilang keyword pero hindi mo pa rin talaga maiintindihan yung pinaka sinasabi nila, at bukod doon yung pinaka nuances ng kanilang style sa Bisaya, baka masubukan natin yung next year. Mga plano next year. Pero may ilang pang plano next year talaga na baka tingnan natin, baka makapag-introduce rin tayo ng ibang format, mga ibang tournament, mga iba pang pwedeng subukan nang hindi nagiging baduy o kung ano man. Pagkatapos na itong Ahon 15 napag-usapan namin nung sa Cebu pa lang na-realize ko syempre minsan kapag ganito nagpaplano ka ng event, kapag pinapaliwanag ko to sa kanila, parang minsan kapag sobrang laking project, ako hindi ko agad nakikita yung araw pagkatapos ng petsa na yun Parang alam mo yun, parang hanggang doon lang yung buhay ko. Tapos bahala na kung mamatay o mabuhay ulit ako. Pero parang ganun minsan yung pakiramdam, pero kapag kailangan tumingin sa onting advance, ayun, na-realize namin yung pucha, next year 15 years na pala yung flip top, Dati kaya nga ginawa yung grain of salt na party lang dahil para makapagpahinga naman din ako ng sa pag-organize at sa pag-iisip ng lineup. Pero dahil 15th year, ewan ko, baka wala rin kaming gagawin. Kaya I mean, nung nag 10-year mark, yun nga yung Flip Top Festival, syempre gawa ng pandemic, hindi na natuloy yun. At mabuti na lang din kasi tingin ko hindi siya basta-basta agad ma-improve. At ngayon naman, mula nung Flip Top Festival, hindi ko rin masasabi na parang kaya o gusto kong gumawa ng isa pang festival. Syempre marami na nagbabago-bago sa eksena, sa lahat, sa panlasa ng mga tao, sa kung ano yung tingin kong susuportahan nila talaga o hindi, kaya kung pagiging responsable lang din sa financial, hirap na alam mo yun na magkamali ng investment o ng gastos o ng susubukang gawin habang pwede namang ilaan yung ganung financial sa iba't ibang bagay, sa lahat ng pwede pang i-improve, kaya hindi ko alam talaga kung ano mangyayari next year, pero yun, 15 years na yung Flip Top, kaya yay. 5-4! Panalo si Mot! Sa kabilang balita naman, naging malakas naman ang finals ng Matira Mayaman sa pagitan ni Mot at ST. Pero dahil sa kilalang pangalan na sila, pagdating sa battle rap, marami ang mas nag-i-expect pa na mas malakas na battle. Ganito nga tinignan ni Akata naging finals ng Matira Mayaman. Masyado daw siyang nag-expect sa dalawa. At hindi nga naabot ni Mot at ST ang expectation ni Akata. Kaya mas nalakasan siya sa finals ng Isabuhay. Dahil dalawang bago ay nagpakita ng grabe na laban.
GL yun, 1, 2, 3. Sumabay lang si Vitrom. Sakto lang. Pero para sa akin mas maganda to. Mas maganda tong finals na to kaysa sa PSP. Kasi mataas masyado yung standard ko kay Motot 6 Street at wala, kulang yung napakita nila dun. Pero ito, up and coming. Nasa mid-tier pero deserve na nga. Tingin ko si GL pwede na siyang hindi mid-tier after nung ano nung finals. Goods na siya kasi natuwa ako na kaya niya mangupal. Mangupal ng may swag. At yan naman yung masasabi ko kay Vitrom. Kung mangungupal ka, Brad, kalmahan mo lang. Dahil ang totoong kupal ay hindi natatakanta. At sa uling balita sa finals nga ng isa buhay sa pagitan ni GL at Vitrom ay naging dikit ang laban na umabot sa 4-3 yung score. Kahit sino daw talaga pwedeng manalo. Sa sobrang dikit nga ng nasabing laban ay hindi makapag-decide si Rapian kung sino ba talaga ang nanalo kahit sa footage na ito napanood. Round 1 to 3 bagsakan, tas matatapos yung bagsakan pero di yung pag-ascend. Parang okay yung linya na yun. Di lang siguro masyado na ano ng tao pero sobrang solid nun. Pero tangina sobrang dikit. Siguro sobrang hirap eh. Ganun eh. Parang ganun siya kahirap. Pero siguro sa round 3 bibigay ko konting-konti lang din. Siguro bibigay ko yun kay GL. Putang ina. Kaya para sa akin gago. Safe side lang. Ganon. Binoto ko. Para sa akin tong putang ng finals na to. Para sa akin tabla. Pero kung pagbabasihan ko yung swag talaga, yung angas, ay na kay Vitrom yun. Yung ano niya. Pero yung kay GL kasi parang medyo maganda na yung punto niya sa round 3. Parang ginudge ko siya per round. Pero ang ganda pa din nung parang banat ni Vitrom sa round 3 na yung wala kang kalye sa katawan. Ganun, hindi ka namin nire-respeto. Yun, pero putang ina sobrang hirap. Parang kailangan ko pa siya ulit panoodin para makuha ko kung sino yung tunay na panalo. Pero sa ngayon, tabla pa siya sa akin. Siguro update ko kayo kung sino sa susunod. Pero So kayo ba, isa din ba kayo sa hirap mag-decide sa naging finals ng isa buhay? At anong ina-expect nyo sa year 15 ng Clip Top? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.